Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin, bigyan ko ng reaksyon itong Facebook Reel, Reaction Video PH. Tungkol ito, interview ng Bilyonaryo News Channel kay Attorney Israelito Torion, abogado ni Pastor Kibuloy. So, tinanong tungkol sa pahayag ni Senator Hontiveros na nabayaran lang daw yung si alias Rene, kung bakit siya bumaliktad sa kanyang testimony na binayaran daw siya ni Senator Risa. Okay, pakinggan natin Senadora Risa ay maaaring pinilit lang daw at binayaran ang nasabing testigo para siraan ang ongoing criminal proceedings against Pastor Kibuloy at may ebidensya raw siya na gawa-gawa lang daw ang pahayag niya ngayon. Ano po ang sagot niyo rito? Gaya ng nasabi ko, wala po kaming kinalaman nitong paglabas nitong witness na ito po. No? So, paano naman makapilit yung tao na nasa kulungan po, 75 years old na yun, at nakakulong na po, medyo matagal-tagal na. And they have all the powers ngayon. Medyo kaibigan nila yung PNP, kaibigan nila yung mga otoridad, at sitting senator siya. Huwag naman siguro sabihin na kaya ni Pastor Apollo si Kibuloy na pilitin ito at pwersahin itong tao na ito. Kusa itong lumabas. Kaya nga ako na-surprise nga dito. Kaya at first, nag-refuse ako because I wanted to check first kung totoo ba talaga ito at kung sino nasa likod nito. At kung nung nalaman ko na parang totoo nga, then nagpaundak ako first Bilyonaryo Channel. Ngayon na ako nagsalita po ngayong gabi lang po. At ini ang sinasabi po ni Senadora Risa ay Yun. So, yan din, inaabangan ko talaga na magsalita itong si Attorney Torion dahil alam ko, malapit siya kay Pastor Kibuloy. So, walang kinalaman ang kampo ni Pastor Kibuloy. So, sino? Ako, mataas ang respeto ko pagtingin ko dito kay Attorney Torion. Naniniwala ko sa kanya na wala silang kinalaman kasi nga nakakulong si Pastor Kibuloy. Ang powers that be, ang makapangyarihan, itong kampo ni Senator Hontiveros, sitting senator siya, malapit siya sa admin. Hindi naman natin masabing oposisyon dahil wala pa akong nakita na binatikos niya ang administrasyong Marcos. So, sino ang nasa likod ni alias Karine? Bakit siya nagsabing ganyan? Sino, kung totoo yung akusasyon na pinersa o nagbayad, sino ang nagbayad sa kanya? Yan ang palaisipan. So, nasaan ngayon si alias Karine? Pagkatapos yung revelasyon niyang ganon, delikado na siya kay delikado siya kay Senator Hontiveros kung ano. Ito, opinion ko lang ito Una, hindi ako maniwala doon sa pahayag nitong alias Karine. Kaya lang, nung paulit-ulit kong pinakinggan yung kanyang sinasabi, parang magkakatugma. Kasi mga detalyado mga pangalan, mga opisina, mga lugar, mga ang dating sa akin is nagsasabi siya ng totoo. Kaya naniwala na ako sa kanya. Kaya lang, bakit niya ginawa yun? So ito, opinion ko lang ito. To me, may pagkamaro. Kasi, bakit siya pumayag na bayaran? So, ibig sabihin, yung credibility niya, karakter niya lang na nagpabayad Sinira niya si Pastor Kibuloy. So ngayon, bakit nagsasabi? Na konsensya or highest bidder? Ito, speculation lang ito Baka inakala ni Karine na nagsalita siya, may mag-negotiate sa kanya
na bawiin na naman niya yung sinabi. At babayaran na naman at sasabihin niya na pwede niyang sirain na ulit ang kampo ni Pastor Kibuloy. Na yung sinasabi ni Senator Hontiveros na napilitan or binayaran siya, pwedeng yun ang aminin niya sa susunod niyang paglabas. O di, kung ganon, absuelto si Senator Risa, mapapasama na naman itong sina Pastor Kibuloy. So, these are just possibilities na nakikita ko na highest bidder. O pwede rin, naghihintay siya nga, lapitan siya ngayon sa kampo ni Pastor Kibuloy para alagaan siya at yun, makakakuha na naman siya ng kwarta. Kasi itong kanyang testimony ngayon, makakatulong ito kay Pastor Kibuloy sa kanyang kaso. So, baka hinihintay niya na lalapitan siya ng kampo ni Pastor Kibuloy. Again, these are all speculations. Wala akong ano. O ngayon, kakasuhan siya ni Senator Hontiveros. Serious legal response. So, hintayin niya. Nako, delikado na ang kanyang kalagayan ngayon pag kailangan niya ng abogado o baka mamaya bigla siyang, alam niyo na, anything can happen dahil napaka-delikado itong ginawa niya. Kung another possibility is na konsensya siya, kaya nagsasabi siya, voluntaryo na lang siyang nagsabi dahil hindi niya na ganyan kasi tayong mga tao kung iiral yung pagiging mabuti ng isang tao, hindi siya makatulog-tulog dahil may ginawa siyang mali. Ang makakapagbigay lang ng katahimikan yung magsabi siya ng totoo. Posibleng ganyan din ang mangyari. So, good luck. Malaking issue ito laban kay Senator Risa Hontiveros. Ikaw ang isusunod namin! Sara Duterte! Sara Duterte! Magandang umaga sa inyong lahat, mga kasama. Nakasilong at nandoon sa dulo, mag-merge na po tayo dito sa harap ng entablado. Dumikit tayo sa pinaka posibleng kayang dikitan na. Inaanyayahan ko po ang mga kasama na nasa ilalim ng puno ito.